Sa isang malawak na compound ng isang sikat na kumpanya sa Maynila, may isang lalaking halos hindi napapansin ng mga taong dumaraan. Siya si Mario, isang janitor na tahimik lamang sa kanyang tungkulin araw-araw. Bago pa man sumikat ang araw, gising na siya, nakasuot ng kupas na uniforme at may daladalang lumang walis. Ang kanyang muka ay palaging pawisan. Ang mga kamay ay matitibay dahil sa paulit-ulit na paglilinis at pagbubuhat. Mario, pakibilisan naman. May bisita raw ang kumpanya ngayon. Sigaw ng isa sa mga supervisor habang dumaraan. Opo sir, sagot ni Mario na may magalang na ngiti. Kahit hindi man lang siya tinapunan ng supervisor ng tingin. Sanay na si Mario sa ganitong trato. Para sa iba, isa lang siyang janitor, taong walang halaga, at dapat ay laging nakayuko. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagkimkim ng galit. Lagi niyang iniisip, trabaho lang ito at sa bawat pagwalis ko, pinapanday ko rin ang kinabukasan ko. Sa maliit na barong-barong sa gilid ng estero siya nakatira. Wala siyang pamilya at lumaki siya sa piling ng kanyang lolo na isang albularyo sa probinsya. Bata pa lang siya, tinuruan na siyang makinig sa bulong ng hangin, obserbahan ang damdamin ng tao at gumamit ng mga halamang gamot. Ngunit nang lumipat siya sa Maynila para maghanap ng trabaho, nakalimutan niya ang halos lahat ng iyon, itinabi sa kanyang alaala bilang bahagi ng isang nakaraang tila hindi na muling babalikan. Tuwing break time sa kumpanya, madalas siyang umupo sa isang sulok ng kantin. Hindi siya sinasabayan ng ibang empleyado, kaya't tinapay at kape lang ang kanyang madalas kainin. Minsan, naririnig niya ang mga bulungan. Si Mario, kawawa naman. Pero ewan ko ba, bakit ang lakas ng loob pumasok dito? Janitor lang, pero akala mo kung sino kung bumiti. Pinipili na lang niyang manahimik. Pero may mga pagkakataon na lumalabas ang kanyang likas na kabutihan. Isang beses, may empleyadong babae na natapilok sa hagdan. Tumakbo agad si Mario at inalalayan ito. Salamat Mario, mabuti at andyan ka, wika ng babae. Mumiti siya at sagot niya, wala po iyon ma'am, ingat na lang po lagi. Kung may isang bagay na hindi maitatanggi kay Mario, ito ay ang kanyang pagiging matulungin. Kahit gaano kaliit ang bagay, handa siyang umalalay. Ngunit sa kabila nito, nananatili pa rin siyang tila anino lamang sa malaking gusali na puno ng mga taong abala sa sariling mundo. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, umuwi siya sa kanyang barong-barong at inilabas ang isang lumang kahon na iniwan ng kanyang yumaong lolo. Doon nakalagay ang ilang pinatuyong dahon, lumang aklat at kwintas na may ukit ng araw at buwan. Tinitigan niya ito at tila may bumabalik na alaala. Lolo, matagal na akong hindi gumagamit ng mga itinuro mo. Pero bakit pakiramdam ko, may darating na pagkakataon na kakailanganin ko ito. Bulong niya sa sarili. Hindi alam ni Mario kung bakit, ngunit may pakiramdam siyang may malaking mangyayari sa buhay niya. Kinabukasan, maagang pumasok si Mario at nagsimula agad sa kanyang paglilinis. Habang nagwawalis sa lobby, napansin niyang may batang nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa malayo. Hindi niya alam kung sino iyon. Pero bakas sa mukha ng bata ang kalungkutan. Lumapit siya ng marahan at nagbigay ng ngiti. Magandang umaga iha, bati ni Mario. Ngunit bago pa makasagot ang bata, dumating ang isang babae na elegante ang pananamit at halatang makapangyarihan. Bakit ka kinakausap ng janitor, Angela? Huwag kang basta-basta sasagot kung sino lang ang lumalapit. Malamig na wika ng babae. Doon niya nakilala ang Doña Isabela, ang may-ari ng kumpanya, at si Angela, ang anak nitong hindi makalakad. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pa niya batid kung gaano kalaking pagbabago ang idudulot ng munting pakikipag-usap na iyon sa kanyang kapalaran. Bago pa man sila umalis, tinitigan siya ni Angela at may mahina ngunit malinaw na tanong. Tito, kung ikaw po, may magagawa ka ba para makalakad ako? Napamulagat si Mario at hindi nakasagot agad. Ngunit sa kanyang puso, may kumislot na bagay na matagal nang natutulog.
ang alaala ng kanyang lolo, ang mga aral tungkol sa pag-asa, at ang kapangyarihang galing sa kabutihan. Sa gabing iyon, habang nag-iisa siya, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga salita ng bata. At bagamat hindi pa niya alam kung paano, nagpasya siyang hindi siya mananatiling janitor lang na walang nagawa. Sa pagkakataong iyon, nagsimula ang isang kwento ng himala na hindi na mabubura sa kasaysayan ng kanilang buhay. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Dahil dito, takot ang lahat sa kanya at halos walang naglalakas loob na lumapit maliban kung may utos. Ngunit sa kanyang tahanan, isa lang siyang ina na mayroong anak na si Angela, isang dalagang maganda, maputi, mahinhin, ngunit nakaupo sa wheelchair simula pagkabata. Ang sakit na taglay ni Angela ay hindi matukoy ng mga doktor at halos lahat ng espesyalista ay sinubukan na. Walang isa ang nagbigay ng lunas. Isang gabi, sa loob ng malawak na silid ng mansyon, kausap ni Isabela ang kanyang anak. Anak, may dumating na kilalang doktor mula sa Amerika. Susubukan niya ulit na pag-aralan ang kalagayan mo. Wika niya habang pinapahira ng kumot si Angela. Ma, hindi ba't sinabi na nila noon na wala ng pag-asa? Ayaw nang umasa. Mahina ngunit malinaw na sagot ng bata. Sandali siyang natigilan. Hindi sanay si Isabela na makitang malungkot ang anak. Bilang isang ina, masakit iyon. Ngunit bilang isang donya, sanay siyang lumaban at hindi sumuko. Hindi, Angela. Hindi tayo pwedeng tumigil. Kahit ilang doktor pa, kahit gaano kalaki ang gastos, gagawin ko. Basta't makita kitang tumatakbo tulad ng ibang bata, mariing sagot niya. Lumipas ang mga buwan at sa kabila ng pagsusumikap, walang pagbabago sa kalagayan ni Angela. Napagod na rin ang bata sa paulit-ulit na pagsusuri. Unti-unting nawalan siya ng gana sa buhay. Araw-araw, nakikita ni Isabela ang anak na nakatanaw lamang sa bintana. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa hardin. Isang beses, tinanong siya ng anak, "Ma, bakit ako hindi tulad nila? Ano po bang mali sa akin?" Halos madurog ang puso ni Isabela, ngunit pinili niyang maging matatag. "Wala kang mali, anak. Iba ka lang. At balang araw, makakalakad ka rin." Sa loob ng kumpanya, walang nakakaalam ng kahinaan ng donya. Sa harap ng mga empleyado, matigas siya at walang kinikilalang dahilan para magpahina. Ngunit sa gabi, sa tabi ng anak, madalas siyang umiiyak ng palihim. Dumating ang araw na ipinatawag niya ang isa sa kanyang mga pinsan, si Arturo, upang magpayo. "Arturo, hindi ko na alam ang gagawin. Lahat ng pera, lahat ng espesyalista, wala pa ring resulta. Ano pa bang kulang?" "Isabela," sagot ng pinsan, "hindi lahat ng bagay ay mabibili ng pera. Minsan, may mga bagay na kailangan ng pananampalataya." Ngunit tinanggihan iyon ng donya. Para sa kanya, pera ang susi sa lahat. "Hindi ako naniniwala sa himala. Kung may solusyon, mabibili ko iyon. Hindi ko hahayaan na manatili sa ganitong kalagayan ang anak ko." Mula noon, lalo siyang naging istrikta at masungit sa lahat ng tao sa paligid niya. Para bang idinadaan niya sa trabaho ang kanyang pangungulila at takot. Lalo pang naging malamig ang kanyang pakikitungo sa mga empleyado. At dito unang nasilayan ni Mario kung gaano kalupit ang mundo ng kanyang amo. Minsang nakita ni Mario ang donya sa hallway ng kumpanya. Lumapit siya upang bumati. "Magandang araw po, ma'am." Bati niya na may magalang na ngiti. Ngunit tiningnan lamang siya ng donya mula ulo hanggang paa at malamig na sumagot, "Siguraduhin mong malinis ang sahig. Ayokong madumihan ang sapatos ng mga disita." Hindi siya sinasadyang pagtawanan, ngunit ramdam niya ang pangmamaliit. Tumalikod na lamang siya at nagpatuloy sa paglilinis. Ngunit habang ginagawa niya iyon, naalala niya ang maamong mukha ni Angela. Ang batang nakaupo sa wheelchair na tila may hinahanap. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya may koneksyon siya sa batang iyon. Habang si Isabela ay abala sa kanyang kayamanan at imahe,
Si Angela naman ay unti-unting nagiging sentro ng atensyon ni Mario. Sa simpleng mga pag-uusap, napansin niyang higit pa sa kayamanan ang kulang sa mag-ina. Hindi pera, kundi pag-asa at tunay na malasakit. Ngunit para kay Doña Isabela, tanging mga taong may pangalan, pera at impluwensya lamang ang may karapatang makalapit sa kanila. Hindi niya alam na sa pinakamaliit at pinakahamak na empleyado ng kanyang kumpanya, ang janitor na si Mario, magsisimula ang pinakamalaking pagbabago sa kanilang buhay. Sa mga susunod na araw, hindi mawawala ang lamig ng kanyang tingin sa lahat ng tao. Ngunit sa bawat oras na tinipitigan niya ang anak na tila nawawalan na ng pag-asa, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangamba. Sa kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit. Hanggang kailan ko mailalaban ang anak ko kung pati siya ay ayaw ng lumaban? At doon magsisimula ang unti-unting pagkakaugnay ng landas nila ni Mario. Ang janitor na hindi niya kailanman inakalang may kakayahang baguhin ang kapalaran ng kanyang pamilya. Minsang ipinadala si Mario upang maglinis sa mansyon ng Donya. Malawak ang bakuran, puno ng mga bulaklak na inaalagaan ng mga hardinero at ang mga pader ng bahay ay kulay puti na tila kumikintab sa araw. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ramdam niya ang bigat ng katahimikan sa loob ng mansyon. Habang pinupunasan niya ang sahig sa may sala, narinig niya ang tunog ng gulong ng isang wheelchair. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang dalaga, nakaupo at nakatanaw lamang sa malayo. Maputi ang kutis, mahaba ang buhok na itinali ng isang simpleng ribon at sa kanyang mga mata ay may lungkot na hindi maitago. Siya si Angela, ang nag-iisang anak ng Donya. Magandang araw, iha. Maingat na bati ni Mario habang patuloy sa paglilinis. Nagulat si Angela, bahagyang napatingin sa kanya. Ikaw po ba ang janitor sa kumpanya ni Mama? Oh, ako nga, sagot ni Mario na may ngiti. Pinapunta lang ako dito para tumulong sa paglilinis. Tahimik si Angela sandali bago muling nagsalita. Nakakapagod din pala ang ganito. Araw-araw dito lang ako sa upuan na ito. Naririnig ko ang mga bata sa labas, tumatakbo, naglalaro. Pero ako hanggang tingin na lang. Natigilan si Mario. Ramdam niya ang bigat ng salita ng bata. Naalala niya ang sarili noong kabataan niya, nang minsang din siyang mangarap ng mga bagay na hindi niya maabot dahil sa kahirapan. Lumapit siya ng kaunti at ibinaba ang walis. Alam mo, Angela, hindi naman ibig sabihin na hanggang dito ka na lang. Minsan, kahit mahirap, may paraan para abutin ang mga bagay na gusto natin. Mahinahon niyang sabi. Napaikot ang mga mata ni Angela, ngunit hindi dahil sa pagmamataas kundi dahil sa pangungulila. Sabi ng mga doktor, wala na raw akong pag-asa. Lahat na nag-espesyalista, pinuntahan ni Mama. Pero lahat sila, iisa ang sagot, wala na. Hindi agad nakasabot si Mario. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala ng kanyang lolo na nagtuturo ng mga simpleng ehersisyo, mga halamang gamot, at paniniwala na ang pananalig at tiyaga ay kayang pumuo ng milagro. Ngunit pinili niyang huwag magpanggap na alam niya ang lahat. Bata ka pa, Angela. Hindi lahat ng sinasabi ng mga tao ay dapat tanggapin bilang katapusan. Baka may nakatadhana pang paraan. Napatingin ang dalaga sa kanya, tila may kaunting pag-asa sa boses ng lalaki. Tito Mario, kung ikaw kaya, may magagawa ka ba para makalakad ako? Nang marinig iyon, tumigil sa tibok ang puso ni Mario. Hindi niya alam kung paano sasagot, ngunit ramdam niya ang bigat ng tanong. Tinitigan niya ang mga mata ng bata at nakita ang pagnanais nitong makalaya. Kung akong tatanungin mo, sagot ni Mario, gagawin ko ang lahat ng kaya ko. Hindi ko man alam kung anong mangyayari, pero hindi kita pababayaan. Nang mga oras na iyon, tumating si Doña Isabela. Nakasuot ng itim na bestida at may mga alahas na kumikislap. Agad niyang nakita si Mario na kausap ang anak. Angela, bakit ka nakikipag-usap sa janitor? Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat lapitan mo, malamig na sabi ng Donya. Ma, tugon ni Angela, mabait naman po si Tito Mario. Nakikinig siya. Ngunit hindi sumagot si Isabela.
Bagkus ay tiningnan lamang si Mario ng mariin bago siya tinabik palayo. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Hindi ka nandito para makipagkwentuhan. Nagbuntong hininga si Mario, pinulot ang kanyang walis at nagpatuloy sa paglilinis. Ngunit bago pa sila umalis, muling tumingin si Angela sa kanya at mahina ngunit malinaw na binigkas. Salamat, Tito. Kinagabihan, hindi mapakali si Mario. Habang nasa kanyang maliit na barong-barong, iniisip niya ang batang nakita. Isang bata na kasing yaman ng lahat ng maaaring asamin ng tao. Ngunit wala namang kakayahang tumakbo o maglakad. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga turo ng kanyang lolo. Mario, tila naririnig pa niya ang boses ng matanda sa alaala. Huwag mong kalimutan, hindi lang sa gamot ng mga doktor nakasalalay ang buhay ng tao. May mga bagay na kayang ayusin ng pag-asa, tiyaga at pananampalataya. Habang nakahiga, tinitigan niya ang lumang kwintas na iniwan ng kanyang lolo. Hinawakan niya ito at mahina niyang bulong. Lolo, paano kung ito na ang pagkakataon para gamitin ko ang lahat ng itinuro mo? Paano kung ang batang iyon ang dahilan kung bakit ako dinala dito? Kinabukasan, muling nagbalik si Mario sa mansyon para sa kanyang tungkulin. Habang naglilinis sa hardin, nakita niya si Angela na nakaupo sa gilid. Hawak ang isang libro. Lumapit siya at nagtanong, "Anong binabasa mo? Mga kwento ng mga prinsesa." "Ani ba kasi? Nakulong. Pero nakalaya rin," sagot ng dalaga. Napangiti si Mario. Gusto mo bang ikaw din ay magkaroon ng sarili mong kwento ng paglaya?" Tumango si Angela, seryoso ang mukha. "Oo, gusto kong maging normal. Gusto kong maramdaman ang lupa sa paa ko. Gusto kong tumakbo." Doon puluyang nagpasya si Mario sa kanyang puso. Kahit hindi pa niya alam kung paano, sisikapin niyang hanapin ang paraan. At sa simpleng tanong at pag-uusap na iyon, nagsimula ang isang ugnayan sa pagitan ng isang mahirap na janitor at isang batang mayaman na matagal lang pinagsarahan ng mundo. Isang ugnayan na magiging daan sa pinakamalaking milagro ng kanilang mga buhay. Isang linggo matapos ang unang pagkikita nina Mario at Angela, muling ipinadala si Mario upang maglinis sa mansyon. Mas maaga siyang dumating, dala ang kanyang lumang timba at basahan. Habang pinupunasan niya ang makintap na sahig ng sala, narinig niya ang mahinang tawa ni Angela mula sa veranda. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair, tila mas masigla kaysa sa dati. Lumapit si Mario, dala ang kanyang magiliw na ngiti. "Magandang umaga, Angela. Mukhang masaya ka ngayon," bati niya. "Oo, Tito Mario. Kasi kagabi nanaginip ako. Nakalakad daw ako. Ang saya-saya ko," sagot ng dalaga na may kislap sa mga mata. Natigilan si Mario at napangipi. Baka hindi lang iyon panaginip. Baka sinyalis na iyon. Hindi natin alam. "Totoo kaya iyon, Tito? Sa palagay mo, mangyayari pa?" Seryosong tanong ng bata. Tumango si Mario. "Basta't may paniniwala ka at handa kang sumubok, walang imposible." Napatungo si Mario, nahihiya. "Pasensya na po, ma'am. Gusto lang po niyang may makausap." "Hindi mo trabaho yon," singhal ng Donya. "Kung gusto niyang may makausap, narito ako at ang mga guro niya. Hindi ikaw." "Ma, huwag naman kayong ganyan kay Tito Mario," sabad ni Angela. Halos mangiyak-ngiyak. "Nakikinig lang naman siya sa akin. Wala namang masama." Huminga ng malalim si Isabela at tumingin sa anak. Sa puntong iyon, lumabas ang kanyang pagiging mapagmataas at puno ng galit na hindi niya mailabas sa ibang tao. Kung sa tingin mo, mas magaling siya kaysa sa lahat ng doktor na pinuntahan ko, sige nga, hayaan nating subukan. Mario, humarap siya sa janitor, malamig ang titig. "Kung napalakad mo ang anak ko, papakasalan kita." Natigilan ang lahat. Ang mga kasambahay ay hindi makapaniwala sa narinig. At ang dalawang doktor ay nagkatinginan, gulat at halatang natatawa. Si Angela ay napabulalas ng, "Ma, ano po ba iyan? Hindi naman biro ang kalagayan ko." Ngunit hindi umurong si Isabela. Para sa kanya, iyon ay isang hamon na imposibleng mangyari. Ang lalait iyon kay Mario.
isang paraan upang ipaalala sa kanya na siya'y walang halaga. Isipin mo, Mario, dagdag ng Donya, kung talagang kaya mong gawin ang bagay na lahat ng doktor ay nabigong gawin, bibigay ko sa iyo hindi lang ang kamay ko kundi ang respeto ng lahat. Pero kung wala kang magawa, tandaan mo, walang lugar sa kumpanya ko ang isang janitor na hindi marunong sumunod. Tahimik na nakatayo si Mario. Pinagmamasdan ng Donya na puno ng galit at pamamaliit. Ngunit sa kabila nito, hindi siya umurong. Nag-angat siya ng tingin at tumugon. Mahinahon ngunit matatag ang boses. Kung iyan po ang nais ninyo, tatanggapin ko ang hamon. Biglang nagkaroon ng ingay sa paligid. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan at ang mga doktor ay napailing. Hindi ito isang fairy tale, Mario, sabi ng isa sa kanila. Medical science ang nagsasabi na imposible. Anong magagawa ng isang janitor? Ngunit hindi na umatras si Mario. Sa halip, tumingin siya kay Angela na nakatingin din sa kanya. May halong kaba at pag-asa. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko ang lahat. Hindi dahil sa kasal, kundi dahil nakikita ko ang pagnanais ng anak ninyo na maranasan ang maging normal. Halos mamutla si Doña Isabela sa sagot. Hindi niya inasahan na may lakas ng loob ang isang janitor na sagutin siya ng ganun. Sige, subukan mo. Pero tandaan mo, hindi ko basta ibinibigay ang aking salita. Kapag nabigungfa, hindi na kita makikita sa kumpanya ko kahit kailan. Umalis si Isabela kasama ang mga doktor. Iniwan si Mario at Angela sa sala. Tahimik ang paligid at tanging pag-ikot ng gulong ng wheelchair ang naririnig. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Angela. Tito Mario, bakit mo tinanggap? Alam mo namang imposible. Ngumiti si Mario. Angela, walang imposible sa taong naniniwala. Kung may natutunan ako mula sa aking lolo, ito ay ang hindi dapat tayo sumusuko agad. Hayaan mong subukan ko. Wala namang mawawala, hindi ba? Napayuko ang dalaga at may luha sa mata. Sana nga, tito. Sana na. Sa gabing iyon, umuwi si Mario sa kanyang barong-barong na mas mabigat ang iniisip kaysa dati. Pinulot niya ang lumang kahon ng kanyang lolo at inilabas ang mga pinatuyong dahon at lumang aklat. Ito na ba ang dahilan kung bakit ko ito itinabi? Bulong niya sa sarili. Sa kanyang puso, hindi na ito tungkol sa kasal na binanggit ng Donya. Para kay Mario, ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa kay Angela, isang batang nakakulong sa kanyang wheelchair at nananabik na maranasan ang buhay na malaya. Sa hamong iyon, hindi lang ang kanyang trabaho at dangal ang nakataya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng isang inosenteng kaluluwa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kumukutitap na ilaw ng estero, ipinangako ni Mario sa sarili na gagawin niya ang lahat ng makakaya upang tuparin ang pangarap ng bata, kahit na ang buong mundo ay magsabing imposible. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita sa buong kumpanya at maging sa mga kapitbahay ng mansyon ng Donya. Lahat ay nagulat nang malaman na tinanggap ni Mario ang hamon. Imposible, iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ng karamihan. Sino bang maniniwala na isang janitor, walang pinag-aralan sa medisina, ang makapagpapalakad sa batang hindi nagawa ng daan-daang doktor? Sa kantinang kumpanya, halos lahat ng empleyado ay pinag-uusapan si Mario. Grabe, narinig mo ba? Tinanggap daw ng janitor ang hamon ng Donya, ani ng isang lalaki habang humahigop ng kape. Totoo ba iyon? Nakakatawa naman. Parang kwento lang sa pelikula. Janitor na magiging asawa ng Donya. Wala yan. Dagdag ng isa. Tumawa ang iba at nagpatuloy sa pagkukwento. Baka isipin ng janitor na may mahika siya. E kung mga doktor na nga, sumuko na. Naririnig ni Mario ang lahat ng iyon habang kumakain ng simpleng tinapay. Hindi siya nag-react. Tahimik lang siyang ngumiti at nagpapuloy sa pagkain, ngunit sa loob niya, ramdam niya ang bigat ng panlalait. Pinipilit niyang hindi madala ng mga salita ng iba, ngunit hindi maikakailang nasakit iyon. Pag-uwi niya sa estero, ilang kapitbahay naman ang humarang sa kanya. Mario, totoo bang tinangakuan ka ng Donya? Napapakasalan ka pag napalakad mo ang anak niya? Tanong ng isang matandang babae. Napakamot siya ng ulo.
Oo, pero hindi naman iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, makatulong ako kay Angela. Pero Mario, sabad ng isa pang lalaki. Huwag ka nang umasang kaya mong gawin iyon. Wala namang milagro sa panahon ngayon. Baka lalo ka lang mapahiya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo niyang naisip na tama ang ginagawa niya. Pinili niyang huwag nang magtaliwanag. Alam niyang darating ang panahon na aksyon na lamang ang makapagsasalita para sa kanya. Sa mansyon, maging ang mga kamag-anak ni Doña Isabela ay hindi natuwa. Sa isang pagtitipon, pinag-usapan nila ang tungkol sa hamon. Isabela, ano ba ang iniisip mo at nakikipaglaro ka sa janitor na iyon? Sabi ng kanyang kapatid na si Margarita. Paano kung hindi gumana? Paano kung mapahiya ka lang lalo? Ngumiti ng malamig si Isabela at uminom ng alak. Hindi ako matatalo. Imposible namang magawa iyon ng isang hamak na janitor. Pinapakita ko lang sa kanya ang kanyang lugar, ngunit hindi alam ng lahat na sa puso ni Angela, nagkaroon ng munting liwanag. Sa bawat araw na dumarating si Mario para maglinis, palihim siyang nag-uusap sa kanya. Pito Mario, wika ng bata isang hapon. Hindi ako naniniwala sa sabi-sabi ng iba. Kahit imposible raw, naniniwala akong may pag-asa. Ngumiti si Mario, sabay sagot, Salamat Angela. Huwag mong kalilimutan, kahit mag-isa ka sa laban mo, basta't may paniniwala, hindi ka talo. Habang lumilipas ang mga araw, dumadami ang mga doktor na nagbibigay ng opinyon. Wala nang pag-asa ang batang iyan. Genetic defect ito. Hindi kayang ayusin ng kahit sinong ordinaryo, sabi ng isa sa kanila matapos magsagawa ng pagsusuri. Kung ipipilit ninyo ang janitor na iyan, baka lalo pang mapahamak ang kalusugan ng bata. Dagdag ng isa. Sa harap ng lahat ng ito, si Mario ay tahimik lamang. Ngunit sa gabi, sa kanyang maliit na tahanan, paulit-ulit niyang binubuklat ang lumang aklat ng kanyang lolo. Binabalikan niya ang mga aral tungkol sa tamang paghinga, pagmasahe sa mga kalamnan, at pagdarasal na may pananalig. Kung may natutunan ako mula sa iyo, lolo, ito ay ang hindi sumuko, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang lumang kwintas. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, sinabayan siya ng ilang kabataang tambay. Oy Mario, ikaw ba yung magpapalakad sa anak ng Donya? Haha, janitor, gagawa ng milagro? Baka kailangan mo ng magic wand? Tawa ng isa. Ang iba ay humagalpak ng tawa. Sinasabing wala raw siyang alam at mas mabuti pang huwag na siyang mangarap. Ngunit hindi siya nagpatalo. Kung wala kayong tiwala, wala akong magagawa. Pero sana, sa oras na makita ninyo ang pagbabago, matutunan din ninyong maniwala. Hindi nila siya pinakinggan at patuloy siyang nilibak hanggang sa siya'y makalayo. Ngunit habang naglalakad, naisip niya, hindi mahalaga ang sinasabi nila. Ang mahalaga, hindi ko bibiguin si Angela. Kinabukasan, muli siyang bumalik sa mansyon. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malamig na tingin ng Donya. Handa ka na ba sa kahihiyang darating sa iyo, Mario? Tanong nito na may halong pangungutya. Tumingin siya ng diretso sa mata ng Donya. Hindi ko iniisip ang sarili kong kahihiyan, ma'am. Ang iniisip ko lang ay ang makita ang anak ninyo na nakakalakad. Natigilan si Isabela sa sagot. Hindi niya akalain na ang isang janitor ay kayang sumagot ng ganun katapat at seryoso. Ngunit pinili niyang hindi ipahalata at muling ngumiti ng malamig. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas ng loob mo. Mula noon, naging tampulan si Mario ng tukso at panlilibak. Maging ang mga kasambahay sa mansyon ay nagbubulungan sa tuwing makikita siya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya natinag. Dahil sa kanyang puso, isang bagay lamang ang malinaw. Gagawin niya ang lahat upang matupad ang pangarap ng isang batang matagal nang ipinagkait ng mundo ng pagkakataon na maging normal. At sa kabila ng lahat ng kahihiyan at panlilibak na natatanggap niya, nagsimula ng mabuo ang unang hakbang ng kanyang matibay na paninindigan na minsang babago hindi lamang sa buhay ng isang bata kundi sa buong pamilya at lipunan na nagsabing imposible ang kanyang misyon. Makalipas ang ilang araw ng panlilibak at pang-uusig, nagsimula na si Mario sa kanyang unang hakbang.
Hindi siya basta-basta nagtangka ng walang paghahanda. Bago siya dumiretso sa mansyon, dumaan muna siya sa isang lumang pamilihan sa Quiapo, kung saan nakikita pa rin ang mga nagbebenta ng halamang gamot. Kilala niya ang ilan sa mga matatandang nagtitinda roon dahil minsan na siyang sumama sa kanyang lolo noong bata pa siya. Mario? Anak ng yumaong Mang Isko? Hindi ba? Kanong ng isang matandang babae na nagtitinda ng pinatuyong dahon ng sambong. Opo, Aling Rosa, kailangan ko po ng tulong ninyo. May isang batang hindi makalakad. Gusto kong subukan ang mga itinuro ng aking lolo noon. Sagot niya. Tinitigan siya ng matanda, saka ngumiti. Hindi madaling gawin ang nais mo. Hindi lang gamot ang kailangan, kundi tiyaga, tiwala at amang gabay. Tandaan mo, ang pinakamalaking kaaway ng pagpapagaling ay ang kawalan ng paniniwala. Bit-bit ang ilang halamang binili niya, umuwi si Mario na may kasamang kaba at pananabik. Kinagabihan, binuklat niyang muli ang lumang aklat ng kanyang lolo. Nakasulat doon ang mga simpleng ehersisyo na dapat isagawa para palakasin ang mga kalamnan at pagdaloy ng dugo. Sa tabi ng mga nakasulat, may mga dasal na kailangang bigkasin. Hindi bilang mahika, kundi bilang paninindigan ng loob at pananalig. Kinabukasan, dumating siya sa mansyon. Gulat ang mga kasambahay na makitang dala niya ang ilang dahon, langis at maliit na banig. Ano ba iyan? Para saan iyan? Tanong ng isang kasambahay na tila nagtatawa. Ngunit hindi niya sila pinansin. Ang iniisip niya lamang ay si Angela na naghihintay sa veranda. Angela, bati niya. Handa ka na ba? Tumango ang dalaga, bagaman bakas ang kaba sa kanyang mukha. Anong gagawin natin, Tito Mario? Simple lang muna tayo. Uumpisahan natin sa paghinga at paggalaw ng iyong mga daliri sa paa. Huwag kang matatakot. Saka dahan-dahang minasahe ang kanyang mga binti gamit ang langis na galing sa halamang gamot. Habang ginagawa ito, marahan siyang nagsasalita. Ang katawan natin may kakayahang gumaling basta tutulungan natin ito. Ang mga kalamnan mo, parang mga natulog na kaibigan. Kailangan lang gisingin muli. Si Angela ay nakikiramdam. Sa simula, wala siyang naramdaman kundi pangkaraniwang haplos. Ngunit makalipas ang ilang minuto, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang init na bumabalot sa kanyang mga binti. Tito Mario, parang may dumadaloy na kuryente sa mga paa ko. Bulas ng bata. Ngumiti si Mario. Iyan ang simula. Huwag kang matakot. Iyan ang dugo na nagsisimulang kumilos muli. Sa sulok ng veranda, may dalawang doktor na pinilit pumasok upang manood. Kanina pa sila nagbubulungan. Kalokohan ito. Walang basihan ang ginagawa ng janitor na iyan. Bulong ng isa. Ngunit habang tumatagal, kapansin-pansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanilang mga mukha. Hindi nila maipaliwanag ang nararamdaman ni Angela. Lumapit ang donya, malamig pa rin ang tingin. Ano na namang kalokohan ito, Mario? Nilalaro mo lang ang damdamin ng anak ko. Huminto sandali si Mario at tumingin sa kanya. Hindi ko nilalaro ang anak ninyo, ma'am. Hindi ko rin sinasabing may himala agad. Ang ginagawa ko, binibigyan siya ng pagkakataong subukan muli. Ang bata ay hindi dapat mawalan ng pag-asa. Napatahimik si Isabela, bagaman hindi niya ipinakita. Nakita niya sa mga mata ng anak na may kakaibang saya. At iyon ay isang bagay na matagal na niyang hindi nasilayan. Ilang araw ang lumipas at patuloy si Mario sa pagbisita. Araw-araw, may simpleng ehersisyo silang ginagawa. Paggalaw ng mga daliri, pag-angat ng paa, at tamang paghinga. Habang ginagawa ito, madalas ay nagdarasal silang dalawa. Tito Mario, wika ni Angela, bakit mo ginagawa ito? Hindi ka naman bayad para dito. Saglit na tumingin si Mario at ngumiti. Dahil naniniwala ako na may magagawa ako. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Minsan, sapat na ang puso at paniniwala. Unti-unting napansin ng mga kasambahay na nagkaroon ng pagbabago sa pakiramdam ni Angela. Minsan, narinig nilang sumigaw ito ng tuwa dahil nakagalaw ang kanyang paa ng kusa. Ma, magumalaw ang paa ko! Sigaw niya, minsang nagkataon na dumaan ang kanyang ina. Namutla ang donya at halos hindi makapaniwala. Agad siyang lumapit sa anak at hinawakan ng binhi nito.
Totoo ba ito, Angela? Opo, Mama. Totoo po. Gumalaw siya. Nagkatinginan ng mga doktor, halatang nabigla. Isa sa kanila ang nagsalita. Hindi ito maipaliwanag. Wala sa record ng medisina ang ganitong klasing resulta. Ngunit si Mario, kalmado lang na ngumiti. Hindi lahat ng bagay ay kailangang maipaliwanag. Ang mahalaga, nararamdaman na niya ang pagbabago. Sa gabing iyon, sa kanyang silid, si Isabela ay nag-isip ng malalim. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakaiba kay Mario. Isang simpleng janitor, ngunit nagawa ang bagay na hindi kayang gawin ng pinakamahuhusay na doktor. Ngunit imbes na umamin sa sarili, pinili niyang manatiling matigas. Baka tsamba lang ito, bulong niya sa sarili. Ngunit si Angela, bago matulog, ay mahigpit na kumapit sa kamay ni Mario at bumulong. Salamat, Tito. Ikaw lang ang unang naniwala sa akin. At doon, nagsimula ang simula ng himalang matagal nang ipinagdarasal ng isang batang sabik na muling makalakad. Makalipas ang ilang linggo ng araw-araw na pagbisita at pagsasanay, dumating ang isang araw na hindi inaasahan ng lahat. Ang mansyon ay abala sa paghahanda ng isang pagtitipon. Naroroon ang ilang kamag-anak ni Doña Isabela, mga kasambahay at 2 doktor na palaging nagmamasid. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang atensyon ni Mario ay nakatuon lamang kay Angela. Angela, sabi niya, habang nakayuko, inaayos ang banig kung saan siya lagoy nitong pinapahiga. Ngayong araw, susubukan nating ibang level. Subukan mong tumayo kahit sandali lang. Hawakan mo ang kamay ko, hindi kita bibitawan. Nanlaki ang mata ng dalaga. Tito Mario, hindi ko alam kung kaya ko. Baka matumba lang ako. Wala kang dapat ikatakot, sagot ni Mario. Seryoso, ngunit puno ng pag-asa. Ako ang sasalo sa'yo. Hindi ka kailanman mag-iisa. Narinig iyon ng Donya na nooy nakaupo sa isang malapad na sofa. Pinagmamasdan silang dalawa. Pinilit niyang huwag magpakita ng emosyon, ngunit sa puso niya may halong kaba at pag-aalinlangan. Ano na naman kayang kalokohan ito? Bulong niya sa sarili. Sa utos ni Mario, dahan-dahang hinawakan ni Angela ang kanyang kamay. Nang una, nanininig pa ang mga daliri niya. Pero unti-unting umangat ang kanyang katawan mula sa wheelchair. Tumigil ang lahat ng ingay sa paligid, maging ang mga doktor at kasambahay ay natigilan. Mama, mahina ngunit malinaw na sabi ni Angela, nakakatayo ako. Namutla ang mga doktor at mabilis na lumapit. Wag, mapapahamak siya, sigaw ng isa. Ngunit hindi pinansin ni Mario. Hinawakan niyang mahigpit ang kamay ng dalaga at dahan-dahan itong tumayo sa sariling mga paa. Dahan-dahan lang, Angela. Lakasan mo ang loob mo, bulong ni Mario. Unang hakbang, isang paa ang gumalaw. Halos mawalan ng hininga ang lahat ng nakamasid. Ikalawang hakbang, bagaman nanginginig, tuluyan ng umangat mula sa pagkakagapos ang bata sa kanyang wheelchair. At sa ikatlong hakbang, napakapit siya ng mahigpit kay Mario. Ngunit malinaw, siya ay lumalakan. Angela. Sigaw ng Donya, tumayo mula sa pagkakaupo at halos madapa sa pagmamadali. Anak ko, nakakalakad ka. Hindi napigilan ng dalaga ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mama, totoo po, hindi ito panaginip. Ang mga kasambahay ay nagtakbuhan papalapit. Ang iba'y napasigaw at napaiyak. Ang 2 doktor na kanina lamang ay nagsasabing imposible ay namutla, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Isa sa kanila ang napausal ng, hindi ito maipaliwanag ng agham. Imposible ito. Ngunit hindi kay Mario iyon imposible. Alam niyang darating ang araw na ito. Nang makita niyang nakatayo si Angela, hawak ang kanyang kamay, napaluha rin siya. Kaya mo, Angela. Kayang-kaya mo. Bulong niya, halos maiyak sa tuwa. Isang maikling oras lamang iyon ng paglalakad, ngunit para kay Angela, parang isang habang buhay na alayaan. Ang kanyang wheelchair, na ilang taon ang naging kulungan, ay iniwan niyang nakatabi habang nakatayo siya sa gitna ng lahat. Lumapit ang Donya, niyakap ang kanyang anak na humahagulgol. Anak ko,
Anak ko, salamat sa Diyos. Salamat at nakalakad ka. Ngunit si Angela ay humarap kay Mario. Tito Mario, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mararanasan ito. Ikaw lang ang naniwala sa akin. Ang lahat ng tao sa mansyon ay halos hindi makapagsalita. Ang dating janitor na pinagtatawanan ay siyang naging dahilan ng himalang hindi nagawa ng pinakamamahaling doktor. Ang panlilibak noon ay napalitan ng paghanga at paggalang. Sa sulok ng kanyang isipan, hindi pa rin lubos na matanggap ni Doña Isabela na isang hamak na janitor ang gumawa ng bagay na hindi kayang gawin ng pinakamataas na antas ng medisina. Ngunit hindi niya rin maitago ang katotohanan. Nakita niya mismo, ang anak niyang mahal na mahal ay nakalakad. Mario, bulong ng Donya, halos hindi mapatingin ng direkta. Hindi ko alam kung paano mo nagawa ito. Ngunit, hindi ko maitatanggi ang nakita ko. Ngumiti si Mario, simpleng ngiti na puno ng kababaang loob. Hindi ako ang gumawa, ma'am. Ang Diyos at ang pananalig ang tunay na dahilan. Ako'y ginamit lang bilang kasangkapan. Sa oras na iyon, ang buong mansyon ay tila na puno ng bagong pag-asa. Ang mga kasambahay ay lumapit kay Mario, ang iba ay humingi ng tawad sa mga panlalait na kanilang nagawa. Ang dalawang doktor ay tahimik na umalis, dala ang kahihiyan na sila, na sinanay sa siyensya ay nabigo. Samantalang isang simpleng janitor ang nagbigay ng lunas. Habang patuloy na tinutulungan ni Mario si Angela na lumakad pa ng ilang hakbang, unti-unti ring nabago ang pananaw ng lahat ng nakapaligid. Ang dating tingin kay Mario na mababa at walang halaga ay napalitan ng respeto at paghanga. At sa gitna ng kagalakan at luha, malinaw sa lahat, isang himala ang kanilang nasaksihan. Ang batang matagal nang nakaupo at walang pag-asa ay muling tumayo at lumakad. Hindi dahil sa yaman o agham, kundi dahil sa pananalig, tiyaga at pusong handang tumulong. Ang araw na iyon ang naging hudyat ng pagbabago, hindi lamang sa buhay ni Angela, kundi pati na rin sa pananaw ng Donya at ng buong lipunan sa taong minsan nilang hinamak. Pagkatapos ng araw na iyon kung saan unang nakalakad si Angela, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong mansyon. Ang mga kasambahay na dati nakatingin lamang kay Mario bilang isang hamak na janitor ay biglang lumapit sa kanya at nagpakita ng paggalang. Ngunit higit sa lahat, si Doña Isabela na noon ay kilala sa kanyang malamig na puso at matigas na pananalita ay nagsimulang magbago sa paraang hindi niya man lang inaasahan. Sa hapagkainan ng pamilya kinagabihan, halos hindi makapagsalita si Isabela habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nakaupo sa gilid, mas masigla kaysa dati. "Mama," masayang sabi ni Angela, "kanina po, nakalakad ako ng 3 hakbang nang hindi ako nahuhulog. Tinutulungan ako ni Tito Mario. Ang saya po." Napatingin ang Donya kay Mario na tahimik na kumakain sa sulok, imbitado bilang pasasalamat ni Angela. Noon lamang iyon nangyari, isang janitor na makakasalo nila sa hapag. Minsan, halos hindi siya makapaniwala. Noon ay sanay siyang ang kanyang hapag ay puno ng mga piling bisita, mga negosyante, politiko at mayayamang kakilala. Ngunit ngayon, isang lalaking walang pinag-aralan, nakasuot lamang ng malinis na simpleng polo, ang siyang dahilan ng ngiti ng kanyang anak. Matapos ang hapunan, tinawag niya si Mario sa kanyang opisina. Malaki ang silid, puno ng libro, mga painting at lamesang yari sa mamahaling kahoy. Umupo si Isabela sa harap ng mesa, malamig pa rin ang anyo, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. "Mario," wika niya, "hindi ko maitatanggi ang nakita ko. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa anak ko. Ngunit nais kong malaman, ano ba talaga ang ginagawa mo? Paano mo nagagawa ang hindi nagawa ng mga doktor?" Saglit na tumahimik si Mario bago sumagot, "Ma'am, wala po akong mahika. Ang mga ginagawa ko ay mga simpleng pamamaraan na itinuro ng aking lolo." Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang paniniwala ni Angela na kaya niya. Kung hindi siya naniwala,
wala ring mangyayari. Napatingin si Isabela sa kanya. Tila may iniisip. Kakaiba ka, Mario. Sa mundong ito, lahat ng bagay ay nasusukat sa pera. Pero sa'yo, tila wala kang ibang patayan kundi puso, kinabukasan, sa kumpanya. Napansin ng mga empleyado ang kakaibang asal ng Donya. Kung dati, agad siyang sumisigaw kapag may maliit na pagkakamali. Ngayon ay mas marahan na ang kanyang pagsasalita. May isa siyang sekretaryang natapilok habang nagmamadali. Karaniwan, baka napagalitan iyon. Ngunit ngayon, tinulungan pa niya itong tumayo at tinanong kung ayos lang ba. Ang mga empleyado ay nagbulungan. Hindi ako makapaniwala. Si Ma'am, tinulungan si Liza imbes na pagalitan. Baka naman dahil sa nangyari kay Angela. Ibang-iba siya ngayon. Habang lumilipas ang mga araw, mas nakikita ng lahat ang pagbabagong iyon. Nakikipag-usap na siya sa kanyang mga tauhan ng may respeto. Hindi na ganoon kabigat ang aura niya sa bawat pagpupulong. At higit sa lahat, mas nafaniti siya kaysa dati. Ngunit sa loob ng kanyang puso, hindi pa rin niya tuluyang maisantabi ang kanyang pagmamataas. Lalo na kapag naaalala niya ang sariling salita na binitiwan kay Mario. Ang pangako na pakakasalan niya ito kapag napalakad ang kanyang anak. Para sa isang tulad niya, ang ideyang iyon ay nakakaalipusta. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Angela na masiglang nakakalakad ng ilang hakbang sa tulong ni Mario, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, ano nga ba ang tunay na halaga ng salita ng isang tao? Isang gabi, habang mag-isa sa kanyang silid, lumapit siya sa malaking salamin. Tinitigan niya ang sarili. Ang babaeng nakasuot ng mamahaling hiyas, may kapangyarihan at kayamanan. Ngunit sa kabila ng lahat, halos mawalan na ng pag-asa bago dumating si Mario. Kung hindi siya dumating, baka hanggang ngayon tuluyan nang sumuko si Angela, bulong niya. Samantala, si Mario naman ay patuloy na nagpapakita ng kabutihan. Hindi na kailanman inangkin ang kredito para sa pagbabago ni Angela. Sa halip, lagi niyang sinasabi, siya mismo ang lumalaban. Ako'y gabay lamang. Sa isang pagkakataon, nakitang nakaupo si Mario sa hardin habang kausap si Angela. Alam mo, Tito Mario, sabi ng dalaga, mula nang nakalakad ako, parang nabago ang mundo ko. Dati puro dilim lang ang nakikita ko. Pero ngayon, may kulay na lahat. Ngumiti si Mario, at iyon ang dapat mong panghawakan. Angela, ang kulay ng buhay ay hindi ibinibigay ng iba. Hinahanap at pinipili natin mismo. Mula sa malayo, nakamasid si Isabela. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang anak niyang tunay na masaya. Ang puso niya na sanay sa pagiging malamig at matigas ay tila lumambot. Ngunit sa parehong sandali, may naramdaman din siyang takot. Takot na baka isang araw mawala si Mario at bumalik ang dapi nilang kalungkutan. Nang gabing iyon, pinatawag niya muli si Mario. Hindi ko man ito tanggapin noon, ngunit ngayon aaminin ko. Malaki ang nagawa mo, hindi lamang para kay Angela, kundi para rin sa akin. Matagal na panahon akong naging bulag, Mario. Bulag sa kahulugan ng kabutihan at malasakit. Ngayon ko lang nakita na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera at kapangyarihan. Tahimik na nakinig si Mario. Napayuko. Ma'am, wala po akong ibang hangad kundi ang makita si Angela na tuluyan ng gumaling. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ako, yun na ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Hindi agad sumagot si Isabela. Ngunit sa loob niya, isang bahagi ng kanyang puso ang tuluyang nagbago. Naisip niya na marahil ang lalaking ito, isang simpleng janitor, ang taong itinadhana upang buksan muli ang kanyang mga mata sa totoong halaga ng buhay. At mula noon, ang malamig at mapagmataas na Donya ay unti-unting nagiging isang ina at isang babae na marunong ng kumilala at magpasalamat. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang naramdaman ng kanyang anak, kundi ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Lumipas ang mga linggo, at bawat araw na dumaraan ay tila nagdadala ng kakaibang liwanag sa mansyon. Ang dating madilim at malamig na kapaligiran ay napalitan ng halakhakan ni Angela habang unti-unti siyang natututo muli ng balanse sa kanyang paglalakad. Sa bawat hakbang na nagagawa niya,
naroon si Mario, naghihintay, sumasalo at nagbibigay ng lakas ng loob. Isang hapon, habang nasa hardin, nakaupo si Doña Isabela sa kanyang mamahaling silya na yari sa ratan at may hawak na tasa ng tsa. Malayo niyang pinagmamasdan ang anak at si Mario na nagtatawanan habang nag-eensayo. Noon nilang muling nakita ang anak na ganun kasaya. Hindi niya maiwasang mapangiti, bagaman mabilis niya ring pinigil ang sarili. Ayaw ipakitang lumalambot siya. Angela, wika ng Donya, ingat ka sa hakbang mo. Huwag mong puwersahin ang sarili mo. Mumiti si Angela at sumagot, Ma, kasama ko si Tito Mario. Hindi po ako matatakot. Parang may tinamaan sa puso ni Isabela nang marinig iyon. Ang tiwala ng kanyang anak kay Mario ay higit pa kaysa sa kahit sinong doktor na dinala niya sa bahay. Maya-maya, lumapit si Mario kay Isabela matapos ang ensayo. Ma'am, nakikita ko pong mas nagiging matatag si Angela. Sa tingin ko, sa ilang linggo pa, kaya na niyang maglakad ng mas mahaba. Tumango si Isabela, ngunit imbes na malamig na tingin, may bahid ng paggalang ang kanyang mga mata. Kung totoo ang sinasabi mo, Mario, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Simula noon, nagkaroon ng mga pagkakataon na magkasama sina Mario at Isabela, hindi lamang para kay Angela, kundi para sa simpleng pag-uusap. Minsan, nahuli ni Angela ang dalawa na tahimik na nagkakape sa veranda. Mama, Tito Mario, parang ang saya niyong magkausap. Ano po ang pinag-uusapan ninyo? Tanong ng dalaga. Napatawa si Mario, nahihiya. Mga simpleng bagay lang, Angela, tungkol sa buhay, trabaho at mga karanasan. Mumiti si Isabela, isang ngiting bihirang makita. Oo, at minsan may mga bagay na masarap balikan. Hindi lahat ng kayamanan ay pera, may kayamanang dala ng alaala. Unti-unti, nagbukas si Isabela tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinuwento niya kay Mario na bago siya naging isang donya, dumaan din siya sa hirap. Ang kanyang amay, isang magsasaka, at siya mismo ay lumaking nagtitinda sa palengke bago nakapag-asawa ng mayamang negosyante. Mario, sabi niya minsan naglalakad sila sa hardin. Akala ng lahat ipinanganak akong mayaman, pero hindi nila alam ako'y galing din sa wala. Kaya siguro natakot akong bumalik sa ganoong kalagayan. Natuto akong maging matigas para hindi na muling maramdaman ang gutom at kahirapan. Tahimik lamang si Mario na nakikinig, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-unawa. Ma'am, hindi ko po iisipin na mahina kayo. Ang nakikita ko po, isang inang lumaban para sa kanyang anak. At kahit anong kayamanan, hindi kayang pantayan ang pagmamahal na iyon. Napatingin si Isabela sa kanya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng isang papuri na walang halong panghuhusga. Hindi niya ito inaasahan mula sa isang taong walang mataas na estado sa buhay. Lumipas pa ang mga araw at mas dumalas ang kanilang pag-uusap. Madalas nilang pagkwentuhan ang simpleng kaligayahan, ang pagkain ng lugaw sa kanto, ang amoy ng bagong ani sa palengke, ang kasiyahan ng mga bata sa kalsada. Para bang sa harap ni Mario, muling naging totoo si Isabela. Hindi ang donya na kinatatakutan ng lahat, kundi ang babae na minsang nangarap at nakipagsapalaran. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, naganap ang isang tahimik na sandali. Nasa hardin sina Mario at Isabela habang natutulog na si Angela. Mario, wika ni Isabela, hindi ko alam kung paano mo nagawa ang lahat ng ito. Hindi lang ang anak ko ang nagkaroon ng pag-asa. Ako man, muli mong binigyan ng dahilan upang maniwala. Ngumiti si Mario, simpleng ngiti na lagi niyang dala. Ma'am, ako man ay natuto dahil sa inyo at kay Angela. Hindi ko akalaing makakatagpo ako ng isang pamilya na magbibigay din ng halaga sa akin. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa katahimikan ng gabi, may di maipaliwanag na damdaming umusbong. Isang damdaming higit pa sa respeto, higit pa sa pasasalamat. Ito ay ang tahimik na pagsilang ng pag-ibig na hindi nila inaasahan. Ngunit alam nilang
hindi ito magiging madali. Ang agwat ng kanilang estado, ang mga matang nakamasid at ang mga salitang binitiwan noon ni Isabela ay nakabitin pa rin sa pagitan nila. Subalit sa kabila ng lahat, malinaw sa kanilang puso, may damdaming nagsimula at ito'y patuloy na lalago habang sila'y magkasama. Sa mga sumunod na araw, naramdaman din ni Angela ang pagbabago. Mama, Tito Mario, masaya ako kapag magkasama kayo. Para kayong matagal nang magkaibigan. Wika niya, minsang sila'y magkakasamang kumakain ng merienda. Ngumiti si Isabela at sa unang pagkakataon, hindi niya itinanggi. Baka nga Angela, baka nga matagal na kaming dapat magkakilala. At sa ganoong paraan, nagsilang ang pag-ibig sa pagitan ng isang donya at ng isang janitor. Pag-ibig na nagsimula hindi sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa malasakit, tiwala at pag-asang ibinalik nila sa isa't isa. Habang patuloy ang unti-unting paggaling ni Angela at ang lumalalim na ugnayan ni Mario at Doña Isabela, hindi naman lahat ay natuwa sa pagbabagong nagaganap. Ang lipunan na kanilang ginagalawan, lalo na ang mga mayayamang kaibigan at kamag-anak ng Donya, ay nagsimulang magbulungan at gumawa ng mga plano upang hadlangan ang tila imposible nilang ugnayan. Isang gabi, nagkaroon ng pagtitipon sa mansyon. Dumalo ang ilang negosyante, kilalang pamilya at maging mga kamag-anak ni Isabela. Habang abala sa pagbati ang Donya, napansin niyang kakaiba ang titig ng kanyang pinsang si Margarita. Sa likod ng mga ngiti, naroroon ang panghuhusga. Isabela, bulong ni Margarita nang sila'y magkahiwalay sa gitna ng kasayahan. Ano ba itong naririnig ko? Ang isang janitor daw ay halos araw-araw nasa mansyon ninyo. Hindi mo ba naiisip kung anim sinasabi ng mga tao? Nanlamig ang ekspresyon ni Isabela, ngunit mariin ang kanyang sagot. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Ang mahalaga, gumagaling ang anak ko. At kung si Mario ang dahilan, bakit ko siya aalisin? Ngunit hindi iyon tinanggap ni Margarita. Hindi mo naiisip ang epekto nito sa pangalan ng pamilya natin. Donya ka, Isabela. Ang asawa ng isang janitor, isa itong kahihiyan. Isang araw, dumating sa mansyon ang isa sa mga manliligaw ni Isabela noong siya'y wala pang asawa. Si Don Federico, isang mayamang negosyante. Pormal siyang dumating, dala ang mamahaling kotse at regalo para kay Angela. Ngunit higit pa sa lahat, dala rin niya ang intensyong guluhin ang katahimikan sa buhay ng Donya. Isabela, bati ni Don Federico, matagal na kitang hindi nakita. Narinig ko ang tungkol kay Angela at heto ako upang magbigay ng suporta. Alam mo naman, kaya kong dalhin ang pinakamahabagay na doktor mula sa ibang bansa. Hindi mo na kailangang umasa sa kung sino-sino. Napatingin si Isabela, malamig ang tinig. Salamat sa alok mo, Federico. Ngunit wala na akong ibang hahanapin. Maayos na ang lagay ni Angela. Gumisi ang lalaki at sumulyap kay Mario na nooy tahimik na nasa gilid. Dahil ba sa kanya? Bulong nito, puno ng panlalait. Isang janitor ang mas pinili mo kaysa sa isang taong may kakayahan at pangalan? Isabela, hindi mo ba nakikita ang kabaliwan dito? Hindi agad nakasagot si Isabela. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Angela ang sumingit. Don Federico, hindi po pera ang nakapagpalakad sa akin. Si Tito Mario ang tumulong sa akin. At wala pong mas mahalaga kaysa doon. Natahimik ang buong sala. Hindi inaasahan ng lahat na ang mismong bata ang magsasalita para ipagtanggol si Mario. Ngunit hindi doon natapos ang laban. Ang mga kamag-anak ni Isabela ay nagpadala ng liham na nagsasabing kung ipagpapatuloy niya ang pakikipag-ugnayan sa isang janitor, itatakwil nila siya sa pamana ng pamilya. Para sa kanila, mas mahalaga ang imahe kaysa sa tunay na kaligayahan. Kinagabihan, mag-isa sa kanyang silid, matagal na nag-isip si Isabela. Sa isang banda, naroon ang kanyang pamilya at pangalan. Sa kabilang banda, naroon ang kanyang anak at ang lalaking muling nagbigay ng pag-asa sa kanila. Pinili niyang huwag ipakita kay Mario ang bigat ng kanyang iniisip, ngunit hindi maitatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Samantala, si Mario naman
ay nagsimulang makaramdam ng pagdududa. Hindi dahil sa kanyang damdamin kay Isabela, kundi dahil sa takot na siya ang maging sanhi ng paghihirap ng babae at ng kanyang anak. Baka tama sila, bulong niya sa sarili. Baka wala akong lugar sa mundo nila. Isang janitor lang ako. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, muling nagpatatag si Angela. Sa isang tahimik na sandali kasama si Mario, sinabi niya, "Tito Mario, huwag kang matakot. Kung kaya mong palakarin ako, kaya mo ring ipaglaban si Mama. Naniniwala ako sa'yo." At sa mga salitang iyon, muling nabuhay ang paninindigan ni Mario. Hindi niya hahayaang masira ang tiwala ng batang naging inspirasyon niya. At higit sa lahat, alam niyang ang damdaming unti-unting namumuo sa pagitan nila ni Isabela ay hindi isang pagkakamali, kundi isang biyayang dapat ipaglaban kahit pa buong mundo ang kanilang kaharapin. Matapos sa mga araw ng intriga, bulungan at panlilibak mula sa pamilya at lipunan, dumating na ang puntong hindi na maiiwasan ni Doña Isabela ang pagdedesisyon. Ang presur mula sa kanyang mga kamag-anak ay lalo pang tumindi. Isang gabi, nagkaroon ng pagtitipon ng kanyang pamilya sa kanilang lumang hasyenda sa probinsya. Doon ay hayagan siyang kinumpronta ni Margarita at iba pang mga pinsan. "Isabela," mariing wika ni Margarita habang hawak ang isang baso ng alak, "kami nagkasundo. Kung ipagpapatuloy mo ang relasyon mo sa janitor na iyon, hindi ka na bahagi ng pamana ng pamilya. Hindi ka ba nahihiya?" Isang donya nakikitil ng pangalan ng pamilya dahil lang sa isang mababang uri ng tao. Tumayo si Isabela, nakasuot ng kanyang pinakamapormal na kasuotan, at tiningnan ang bawat isa sa kanila. Kung pamana lang ang pinag-uusapan, hindi ko iyon kailangan. Ang yaman at ari-arian ay walang saysay kung wala kang tunay na kaligayahan. Kung ang kabayaran ng inyong pamana ay ang kalayaan kong pumili kung sino ang mahal ko, mas pipiliinin kong itakwil ninyo ako. Nagbulungan ang lahat ng naroon, hindi makapaniwala sa kanyang mga salita. Ngunit hindi natitinag si Isabela. Ang kanyang boses ay matatag, tulad ng isang babaeng matagal nang natutong lumaban. Kinabukasan, bumalik siya sa Maynila at pinatawag si Mario sa kanyang opisina. Tahimik itong pumasok, halatang nag-aalangan matapos marinig ang mga paninira laban sa kanya. "Ma'am," maingat na wika ni Mario, "kung ako po ang magiging sanhi ng inyong kahiyan, handa akong lumayo. Hindi ko po kayang makita kayong nagdurusa dahil sa akin." Ngunit naputol siya ni Isabela. "Mario, hindi mo na kailangan magsalita. Ang desisyon ko ay buo na. Pinaglaban ko na ang ating ugnayan sa aking pamilya. Kung kailangan kong mawalan ng pamana, handa ako, sapagkat higit pa sa lahat, pinili ko ang tarong nagbigay ng bagong buhay sa anak ko at bagong kahulugan sa akin." Nanlaki ang mata ni Mario. Halos hindi makapaniwala sa narinig. "Ma'am, ibig niyong sabihin?" Tumango si Isabela. "Oo Mario, hindi ko na kayang itago. Pinipili kita, higit sa yaman, higit sa pangalan, higit sa lahat, at hindi ako natatakot sa sasabihin ng iba." Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Angela. Nakalakad ng mag-isa mula sa kanyang silid patungo sa opisina ng ina. Nakangiti siya at may hawak na maliit na bouquet ng bulaklak na siya mismo ang pumitas mula sa hardin. "Mama, Tito Mario," masaya niyang sigaw. "Gusto kong kayo ang unang makatanggap ng mga bulaklak na ito. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako sa ganitong kalagayan ngayon. At Mama, kung pipiliin mo si Tito Mario, masaya ako para sa inyo." Napaluha si Isabela at niyakap ang anak. "Salamat anak. Ikaw ang dahilan kung bakit lumakas ang loob ko. Ikaw ang nagpapaalala sa akin kung ano ang mahalaga." Mula noon, nagsimulang maging mas lantad ang relasyon ni Mario at Isabela. Hindi na niya ikinahiya ang lalaki kahit sa harap ng mga kaibigan at kakilala. Kapag dumadalo sila sa mga sosyal na pagtitipon, kasama niya si Mario. Bagaman may ilan pa ring bumubulong at tumatawa sa likod nila, hindi na ito pinapansin ng Donya. Isang beses, sa isang malaking business conference, dumalo si Isabela bilang pangunahing tagapagsalita. Bago magsimula,
Maraming mga negosyante ang nag-usap-usap. Bakit kasama niya ang janitor na iyon? Bulong ng isa. Isang kahihiyan, hindi karapat-dapat, sabat ng isa pa. Ngunit matapos magsalita si Isabela sa entablado, ipinakilala niya si Mario sa lahat bilang lalaking nagligtas sa kanyang anak at nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang pamilya. Ang yaman ay nawawala, ang kapangyarihan ay kumukupas. Ngunit ang pagmamahal at katapatan, iyan ang hindi mababayaran ng kahit anong halaga. At siya, itinuro niya si Mario. Ang patunay niyon, nagpalakpakan ang ilan, bagaman may iilang nanatiling hindi kumbinsido. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay malinaw na ipinaglaban ng Donya ang kanyang desisyon. Pag-uwi nila, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan si Mario at Isabela sa veranda ng mansyon. Tahimik silang nagkakape habang pinagmamasdan si Angela na naglalakad-lakad sa hardin. Mario, bulong ni Isabela, hindi ko alam ang hinaharap. Ngunit isa lang ang sigurado ko, hindi ko nahahayaang mawala ka sa buhay namin. Mahigpit ang kapit ni Mario sa kanyang tasa. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. At ako, ma'am, ay mananatiling tapat sa inyo. At kay Angela, hindi ko kayang suklian ang lahat ng biyayang ibinigay ninyo sa akin. Ngunit ipapangako kong iingatan ko kayo habang ako'y nabubuhay. Ang mga salitang iyon ang lalong nagpatibay sa kanilang ugnayan. Sa kabila ng mga hadlang at banta mula sa lipunan at pamilya, pinili ni Isabela ang taong minahal niya hindi dahil sa kayamanan o estado, kundi dahil sa kanyang pusong totoo at dalisay. At mula noon, ang desisyon ng Donya ay hindi na mababali. Pinaglaban niya ang kanyang pagmamahal kay Mario. At sa bawat araw na lumilipas, lalo pang lumalalim ang kanilang ugnayan. Ito ang desisyon na hindi lamang nagligtas sa kanilang pamilya, kundi nagbigay din ng bagong kahulugan sa kanilang mga buhay. Lumipas ang mga buwan matapos ang matapang na pagdedesisyon ni Donya Isabela na ipaglaban ang kanyang damdamin para kay Mario. Unti-unti nakita ng lahat ang malaking pagbabago, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa buong kapaligiran ng mansyon at kumpanya. Ang lugar na dating puno ng lamig at takot ay napalitan ng kasiglahan at pagkakaunawaan. Si Angela, na ngayon ay mas nakakalakad na, ay nagsimula ng makapasok sa mga simpleng klase para sa mga kabataan na kaedad niya. Hindi man ganap na mabilis at malakas ang kanyang mga hakbang, sapat na ang bawat galaw para ipakita na siya ay lumalaban. Madalas siyang sabayan ni Mario sa kanyang mga therapy sessions, at minsan ay kasama pa mismo si Isabela. Isang araw, sa loob ng maliit na gym na ginawa sa loob ng mansyon, tinulungan ni Mario si Angela na makalakad ng 10 hakbang nang walang hawak. Nang makarating ito sa dulo, napahiyaw si Angela sa tuwa. "Mama, Tito Mario, kaya ko na maglakad mag-isa!" Sigaw niya, sabay tawa at halos mahulog sa upuan. Mabilis siyang nilapitan ni Isabela at niyakap ng mahigpit. "Anak, ang tapan mo. Sobrang proud ako sa'yo." Si Mario namay tahimik lang nang ngumiti, ngunit halatang namumuo ang luha sa kanyang mata. "Sabi ko sa'yo, Angela, kaya mo. Dahil sa akin, kundi dahil naniwala ka sa sarili mo." Sa kumpanya naman, unti-unti nang tumaas ang respeto ng mga empleyado kay Mario. Dati, siya'y simpleng janitor lang na walang pumapansin. Ngunit ngayon, kinikilala siya bilang lalaking nagdala ng himala sa pamilya ng Donya. Minsan, may lumapit na empleyado at nagsabi, "Mario, pasensya ka na kung minamaliit ka namin noon. Ngayon, ibang-iba na ang tingin ko sa'yo. Sana maging katulad ako ng tapang mo." Ngumiti lang si Mario at sinagot ito ng, "Wala namang masama sa pagiging simpleng tao. Ang mahalaga ay kung paano ka tumulong sa kapwa." Dahil sa kanyang mga ipinakita, ipinatawag siya ni Isabela sa opisina ng kumpanya. "Mario," wika ng Donya, "hindi ka na nararapat manatiling janitor. Gusto kong ikaw ang mamahala sa mga proyektong pangkomunidad na sisimulan natin.
Gamitin mo ang karanasan mo sa buhay para maunawaan ang pangangailangan ng mga tao. Nagulat si Mario, hindi agad nakapagsalita. Ma'am, malaking tiwala po ito. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Ngumiti si Isabela. Karapat-dapat ka, Mario. Dahil higit sa sinuman, alam mo ang tunay na halaga ng malasakit. Dito nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Mula sa pagiging janitor, naging katuwang siya ng Donya sa pagpapatakbo ng mga proyektong nakatuon sa mahihirap na komunidad. Pinangunahan niya ang pagbubukas ng mga libreng klinika, pamimigay ng pagkain at mga seminar tungkol sa tamang kalusugan at pananampalataya. Hindi nagtagal, kilala na siya sa komunidad bilang hindi lamang ang janitor na nagpalakad kay Angela, kundi isang lider na may tunay na malasakit. Ang mga taong dati nang huhusga at nanlalait sa kanya ay ngayoy lumalapit para humingi ng payo. Samantala, si Isabela ay naging mas magaan at mas masayahin. Ang dating malamig na Donya na takot ipakita ang kanyang damdamin ay natutong ngumiti at tumawa sa simpleng bagay. Sa tuwing nakikita niya sina Mario at Angela na nagtutulungan, napapaisip siya na marahil ito ang pamilya na matagal na niyang pinangarap. Hindi puno ng formalidad at kayamanan, kundi puno ng pagmamahalan at pag-unawaan. Isang gabi, habang magkakasama silang tatlo sa veranda, nakatanaw ng mga bituin, biglang nagsalita si Isabela. Alam niyo, dati iniisip ko na sapat na ang pera at kapangyarihan. Ngunit ngayong kasama ko kayo, napagtanto ko na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na iyon. Nagkatinginan sila ni Mario at sa mga mata nila may kasunduan, isang tahimik na pangakong ipagpapatuloy nila ang laban para sa isa't isa. Si Angela naman, masaya lang na makita ang kanyang ina na ngumiti at si Mario na laging naroon. Mama, Tito Mario, sana lagi kayong ganyan. Kasi kapag nakikita ko kayong masaya, mas nagiging masaya rin ako. At doon, lalong tumibay ang kanilang samahan. Ang dating mansyon na puno ng katahimikan ay ngayon puno ng tawanan. Ang kumpanya na dati ipinamumunuan ng takot ay ngayon pinapatakbo ng malasakit. At ang buhay ng isang simpleng janitor ay tuluyang nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi lamang bilang manggagawa, kundi bilang haligi ng pag-asa at inspirasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita ng lahat ang pagbabago. Ang batang dating nakakulong sa wheelchair, ngayon natutong lumaban muli. Ang Donya na dating malamig at mapagmataas, ngayon marunong nang magmahal. At ang janitor na dati pinagtatawanan, ngayon naging huwara ng buong komunidad. Isang panibagong buhay ang isinilang, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng taong naniniwala na ang himala ay nangyayari sa mga pusong marunong magmahal at magsakripisyo. Lumalim ang gabi sa mansyon, ngunit sa veranda ay nakaupo pa rin sina Mario at Donya Isabela. Sa kanilang pagitan ay isang katahimikan na hindi mabigat, kundi puno ng kasiguruhan at kapayapaan. Sa tabi nila, natutulog si Angela sa mahabang sofa. Hawak pa ang isang maliit na unan. Tahimik silang nagkatinginan. At sa sandaling iyon, parehong alam nila na may binhi ng pag-ibig na sumisibol sa kanilang mga puso. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, hindi pa rin nawawala ang mga mata ng lipunan na patuloy na nakamasid. Mula sa mga kasambahay hanggang sa mga negosyanteng kausap ng Donya, lahat ay may sariling opinyon. Ang iba ay tanggap na, ngunit marami pa rin ang hindi makapaniwala. Isang Donya at isang janitor. Para sa kanila, isang kwento lamang sa pelikula, hindi sa tunay na buhay. Isang araw, nagpunta si Isabela sa isang charity gala kung saan siya ay imbitadong monsalita. Kasama niya si Mario, hindi bilang tauhan, kundi bilang personal na kasama. Habang naglalakad sila papasok sa malawak na hall, narinig nila ang mga bulungan. Anong ginagawa ng janitor dito? Hindi ba siyang kahihiyan para sa Donya? Imposible. Siguro, ginagamit lang siya para sa publicity. Ngunit imbes na magalit, matapang na hinawakan ni Isabela ang braso ni Mario at ngumiti sa lahat na nakatingin. Sa kanyang talumpati, lantad siyang nagsalita. Nais kong ipakilala sa inyong lahat ang lalaking tumulim sa akin
at sa anak kong si Angela. Hindi siya doktor, hindi siya negosyante. Ngunit siya ang nagbigay ng bagong pag-asa sa aming pamilya. Huwag nating husgahan ang isang tao batay sa kanyang trabaho dahil ang tunay na halaga ay nasa kanyang puso. Tumahimik ang buong hall. May ilan na napilitang pumalakpak at may ilan ding taimtim na napaisip. Ngunit para kay Mario, sapat na iyon ang ipinaglaban siya ng Donya sa harap ng lahat. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa mga susunod na araw, dumating ang mga balitang ibinabagsak ng mga kalaban sa negosyo ang kumpanya ng Donya dahil sa kanyang desisyon. Isabela, mawawalan ka ng suporta kung ipagpapatuloy mo iyan. Sigaw ng isang board member sa kanilang pulong. Ngunit mariin siyang sumagot, hindi pera o suporta ang magdidikta ng aking mga desisyon. Ang kumpanya ay tatayo hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa integridad. Samantala, sa mansyon, mas lalong lumapit ang loob ni na Mario at Angela. Isang hapon, habang magkasamang naglalakad ang bata at si Mario sa hardin, bigla itong nagsabi, "Tito Mario, sana po maging papa na kita. Kasi kung kayo po ang tatay ko, hindi na kami magiging malungkot ni Mama." Napatigil si Mario, hindi alam ang isasagot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumabas si Isabela mula sa veranda at narinig ang sinabi ng anak. Nagkatinginan sila at bagaman walang salitang binitawan, malinaw ang mensahe sa kanilang mga mata. Ang pag-ibig na nararamdaman nila ay hindi lamang para sa isa't isa, kundi para rin sa batang nagbubiklod sa kanila. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang kanilang mga pagsubok. May mga taong nagpadala ng liham ng pagbabanta. Sinasabing hindi nila tatanggapin ang relasyon ng Donya at ng isang janitor. Ang ilan ay nagpilit na ikalat ang tasinungalingan na ginagamit lamang ni Mario ang Donya para sa pera. Ngunit sa lahat ng ito, hindi natinag si Isabela. "Mario," sabi niya isang gabi habang magkasamang nakaupo sa harap ng fireplace, "marami pang hahadyang sa atin. Ngunit kung hahayaan nating sirain tayo ng takot, mawawala lahat ng ipinaglaban natin. Kaya't ngayon, hayaan mong sabihin ko ito. Pipiliin kita, anuman ang mangyari." Napaluha si Mario at marahang hinawakan ang kamay ng Donya. "Isabela, hindi ko akalaing may araw na maririnig ko iyan mula sa inyo. At ipapangako ko, hindi ko kayo bibiguin." Habang mas pinipili nilang lumaban, mas lalo ring tumitibay ang kanilang relasyon. Ang pagmamahal na nagsimula sa pag-asa at malasakit ay naging sandigan nila sa harap ng mga pagsubok. Si Angela, na araw-araw ay lumalakas, ang siyang nagsilbing saksi at tulay sa kanilang pagmamahalan. Isang gabi, sabay-sabay silang naghapunan. Si Angela ay masiglang nagkwento tungkol sa kanyang klase. Si Mario ay nakikinig na may ngiti at si Isabela ay tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa. Sa puso niya, alam niyang ito na ang pamilyang matagal na niyang pinangarap. Isang pamilya na hindi batay sa yaman o estado, kundi sa tunay na pagmamahal. At sa gitna ng lahat ng bulungan at panghuhusga ng lipunan, hindi na mahalaga ang mga iyon. Sapagkat ang tatlong pusong ito, ang kay Mario, kay Isabela at kay Angela ay nagkakaisa. Isang pamilya na handang lumaban, magtiis at magmahal sa kabila ng lahat ng hadlang. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang katotohanang walang makakahadlang sa tunay na pagmamahalan. At sa piling ng isa't isa, natutunan nilang ang pagsubok ay hindi hadlang, kundi patunay na ang kanilang pag-iibigan ay totoo, matatag at handang ipaglaban hanggang sa dulo. Matapos ang ilang buwang tagumpay at pag-ibig na kanilang natamo, dumating ang isang panibagong pagsubok na yumanig sa kanilang pamilya. Si Angela na unti-unti nang nagiging malakas at masigla ay biglang bumagsak isang gabi habang naglalakad sa kanilang hardin. Agad siyang dinala sa ospital at doon natuklasan ng mga doktor na may komplikasyon pa pala ang kanyang kalagayan na hindi nakita noon. Isang seryosong problema sa kanyang gulugod na kailangan operahan sa ibang bansa. Doña Isabela, sabi ng doktor sa malamig na boses, kung hindi agad maaagapan,
baka tuluyang bumalik sa pagkaka-wheelchair ang inyong anak at mas malala pa, baka hindi na siya muling nakalakad. Nanginig ang kamay ni Isabela at halos mawalan ng lakas. Napatingin siya kay Mario na tahimik lamang, ngunit halata ang bigat ng problema sa kanyang mukha. "Dok, magkano ang kailangan?" tanong ni Isabela. "Malaki-laki po. Libu-libong dolyar ang operasyon at sa isang ospital sa Amerika lang maaaring gawin." Kinagabihan, hindi makatulog si Isabela. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Angela, hawak-hawak ang kamay ng anak. "Anak, hindi kita pababayaan. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka," bulong niya habang pumapatak ang kanyang luha. Kinabukasan, isang mabigat na desisyon ang ginawa ni Isabela. Pinatawag niya ang kanyang abogado at iniutos na ibenta ang ilan sa kanilang mga ari-arian. Ilang lupa sa probinsya at mga alahas na minana pa niya. "Walang kayamanan mas mahalaga kaysa sa buhay ng anak ko," mariin niyang sabi. Samantala, si Mario ay hindi rin nagpahinga. Bukod sa kanyang trabaho sa kumpanya, nagsimula siyang maghanap ng iba pang pagkakakitaan. Pumasok siya bilang manggagawa sa construction tuwing gabi at tumutulong din sa pagbubuhat ng mga produkto sa palengke tuwing madaling araw. Kahit pagod, hindi siya nagrereklamo. Ang tanging nasa isip niya ay ang kapakanan ni Angela. Isang gabi, nadatna ni Isabela si Mario sa garahe ng mansyon, pawis na pawis at halos himatayin sa pagod. "Mario, bakit mo ito ginagawa? Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo ng ganito." Ngumiti lang si Mario, bagaman halatang nanghihina. "Isabela, pamilya na kayo sa akin. Kung may magagawa ako para matatulong sa operasyon ni Angela, gagawin ko. Kahit kapalit pa nito ang lahat ng lakas ko." Napaiyak si Isabela at niyakap si Mario. Hindi na iniisip ang mga nakamasid na kasambahay. "Salamat, Mario. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito kung wala ka." Dumating ang araw ng pag-alis nila papuntang Amerika para sa operasyon. Sa airport, marami ang nagpaalam at nagdasal para sa kaligtasan ni Angela. Habang nakaupo sa wheelchair, mahigpit ang kapit ng bata sa kamay ni Mario. "Tito Mario, wag mo akong iiwan ha?" sabi niya, takot na takot. "Hinding-hindi, Angela," sagot ni Mario, may tapang sa kanyang tinig. "Sasamahan ka naming ni mama mo hanggang sa huli." Sa ospital sa Amerika, dumaan sila sa matinding proseso ng pagsusuri. Sinabi ng mga doktor na magiging mahaba at delikado ang operasyon. "May 50-50 chance," sabi ng isang espesyalista. Nanlumo si Isabela, ngunit hindi siya nagpakita ng takot kay Angela. Sa halip, hinaplos niya ang buhok ng anak at ngumiti. "Anak, isipin mong pagkatapos nito, makakatakbo ka na sa parke, makakapaglaro ka na, tulad ng ibang bata." Sa gabi bago ang operasyon, sabay-sabay silang nagdasal. Si Mario nakaluhod sa gilid ng kama at si Isabela nakahawak sa rosaryo. "Diyos ko, kung kailangan kong isakripisyo ang lahat, tanggapin mo na. Basta't iligtas mo lang ang aming anak," wika ni Isabela habang umiiyak. At si Mario tahimik na sumabay. "Panginoon, ako man ay walang-wala, ngunit buong puso kong inialay ang lahat ng lakas ko para sa batang ito. Bigyan mo po siya ng pagkakataon na mabuhay ng normal." Kinabukasan, inihatid nila si Angela sa operating room. Habang nagsasara ang pinto, napahagulgol si Isabela at napakapit kay Mario. "Mario, natatakot ako." Hinawakan siya ng mahigpit ni Mario. "Isabela, kakayanin nating ito. Magtiwala tayo." At doon nagsimula ang pinakamatinding sakripisyo ng kanilang pamilya. Ang isuko ang kayamanan, lakas at lahat ng mayroon sila, kapalit ng buhay at kinabukasan ni Angela. Ang sakripisyong iyon ang lalong nagpatibay ng kanilang pagmamahalan at nagpakita na sa harap ng tunay na pagsubok, ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Makalipas ang ilang oras ng matinding kaba at paghihintay, sa wakas ay lumabas na ang mga doktor mula sa operating room. Si Isabela ay halos hindi makahinga habang mahigpit na nakahawak sa rosaryo, at si Mario naman ay tila nakapako sa kinauupuan.
Awisan ang palad na paulit-ulit niyang ipinupunas sa pantalon. Doña Isabela, Ginoo. Wika ng punong siruhano. Matagumpay ang operasyon. Malinis na ang pagkakaayos ng gulugod ni Angela. Ngunit kinakailangan pa ng mahabang rehabilitasyon at disiplina upang tuluyang makabangon. Napaiyak si Isabela, agad na napayakap kay Mario. Mario, salamat sa Diyos. Naging mabuti siya sa atin. Tumangos si Mario, bakas ang luha sa kanyang mga mata. Sinagot ng langit ang ating dasal, Isabela. Naging totoo ang himala. Pagkaraan ng ilang araw, nagising si Angela mula sa mahimbing na pagtulog pagkatapos ng operasyon. Mahina ang kanyang katawan, ngunit buhay na buhay ang kanyang mga mata. Mama, Tito Mario, tapos na po ba? Oo anak, maluhaluhang sagot ni Isabela habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Tapos na at matagumpay, kailangan mo lang maging matiyaga sa iyong paggaling. Ang mga sumunod na buwan ay naging panahon ng matinding pagsubok, ngunit puno rin ng tagumpay. Dumaan si Angela sa masinsinang physical therapy sa ospital. Sa bawat hakbang na pinipilit niyang gawin, naroon si Mario upang kumalalay at si Isabela upang magbigay ng lakas ang loob. Isang araw, habang nag-iensayo si Angela na tumayo, napahiga siya muli sa kama dahil sa panghihina. Mama, Tito Mario, baka hindi ko kaya. Pagod na ako. Agad na lumapit si Mario at marahang hinawakan ang kamay niya. Angela, hindi ba't noon sinabi mong gusto mong makatakbo sa parke kasama ang ibang bata? Huwag kang sumuko ngayon. Nasa dulo na tayo ng laban. Sumabay si Isabela. Anak, hindi namin ibinenta ang lahat ng aming pag-aari para lang makitang sumusuko ka. Ang bawat hakbang mo ay sagot sa lahat ng sakripisyo. Napangiti si Angela kahit nangingilid ang luha. Sige po, susubukan ko ulit. At sa paglipas ng panahon, unti-unting lumakas ang kanyang mga paa. Nagsimula siya sa 2 hakbang, naging 5 hanggang sa makalakad na siya ng halos 1 minuto nang hindi natutumba. Ang mga doktor mismo ay humanga. Hindi namin inaasahan ang ganito kabilis na progreso, sabi ng isa. Nang bumalik sila sa Pilipinas matapos ang ilang buwan, sinalubong sila ng komunidad na may dalang mga bulaklak at banner. Maligayang pagbabalik, Angela, sigaw ng mga tao. Ang dating batang nakaupo lamang sa wheelchair ay ngayon nakalakad ng may kumpiyansa, bagaman mabagal pa rin. Ipinagdiwang ang kanyang paggaling sa isang maliit na pagtitipon sa mansyon. Dumalo ang mga kasambahay, empleyado ng kumpanya at maging ang ilang kaanak ni Isabela na dating tutol kay Mario. Hindi man lahat ay bukas ang loob, hindi nila mapigilang humanga sa himalang kanilang nasaksihan. Mario, wika ng isang empleyado habang nag-aabot ng kamay, patawad kung minamaliit ka namin noon. Ngayon, malinaw na ikaw ang naging dahilan ng lahat ng pagbabagong ito. Ngumiti si Mario at mahigpit na nakipagkamay. Hindi ako ang dahilan, ang Diyos at ang pananalig ni Angela. Ako'y naging kasangkapan lamang. Ngunit para kay Isabela at Angela, higit pa doon ang kanyang ginawa. Siya ang nagbigay ng lakas, inspirasyon, at sakripisyo upang maabot nila ang kanilang tagumpay. Sa gitna ng pagtitipon, tumayo si Isabela at nagsalita sa lahat. Mga kaibigan at kasama, ang ating pamilya ay dumaraan sa matinding unos. Ngunit sa pagtutulungan at pananalig, nakamtan namin ang himala. Nais kong ipaalala sa inyo, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa kakayahan nating magsakripisyo para sa ating mahal sa buhay. Nagpalakpakan ang lahat. Si Angela naman ay lumapit sa kanyang ina at kay Mario. Mama, Tito Mario, salamat po. Kung wala kayo, hindi ko kakayanin. Ngayon, alam kong kaya ko nang abutin ang mga pangarap ko. Mula noon, naging inspirasyon si Angela sa maraming bata. Madalas siyang magbahagi ng kanyang kwento sa mga paaralan at simbahan. Ikinukwento kung paano siya muntik mawalan ng pag-asa, ngunit muling bumangon dahil sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Si Mario, na dati isang hamak na janitor, ay lalo pang iginalang ng lahat. Nakilala siya hindi lamang bilang lalaking nagpalakad kay Angela, kundi bilang simbolo ng sakripisyo at kabutihan. Ang kanyang kwento ay kumalat sa buong komunidad
at marami ang lumapit upang humingi ng payo at inspirasyon. Samantala, si Isabela ay mas naging mabuting pinuno sa kumpanya. Ang kanyang karanasan sa sakripisyo ay nagbukas ng kanyang puso sa tunay na halaga ng malasakit. Mas marami siyang ipinapatupad na proyektong nakatuon sa pagtulong sa mahihirap at sa mga batang nangangailangan ng suporta. At sa kanilang pamilya, lalo pang tumibay ang pagmamahalan. Sa bawat hapunan na magkasama silang tatlo, puno ng tawanan at kwento ang mesa. Ang mga araw ng malamig na katahimikan ay napalitan ng init ng pagmamahal at pasasalamat. Sa huli, napatunayan nila na sa gitna ng anumang unos, ang pagtutulungan at sakripisyo ang magdadala ng tagumpay. Ang kanilang kwento ay nagsilbing paalala sa lahat na ang himala ay hindi laging nakikita sa labas, kundi sa puso ng mga taong handang magbigay at magmahal ng walang kapalit. Lumipas ang ilang buwan matapos ang matagumpay na paggaling ni Angela at ang kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Sa bawat araw na dumaraan, lalong tumitibay ang relasyon ni Mario at Doña Isabela. Ang kanilang pagmamahalan, na dati pinagtatawanan at kinukutya ng marami, ay ngayoy unti-unting tinatanggap bilang isang kwento ng pag-asa at katotohanan. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sina Mario at Isabela sa hardin ng mansyon, tumigil si Isabela sa harap ng isang lumang puno ng mangga. Doon sila madalas magpahinga pagkatapos ng mga pagsubok. Mario, mahinahong wika ng Donya. Naalala mo ba ang hamon ko noon? Sinabi kong kapag napalakad mo ang anak ko, papakasalan kita. Noon isa yung biro, isang pamumutya. Ngunit ngayon, gusto mong gawin itong totoo. Napatigil si Mario. Halos hindi makapaniwala. Isabela, sigurado ka ba? Alam mo ang magiging kahihinatnan nito. Marami pa ring tututol. Mumiti si Isabela, puno ng determinasyon. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin nila. Ang mahalaga, ikaw ang pinili ko. At gusto kong tuparin ang pangako iyon, hindi dahil sa hamon, kundi dahil mahal kita. Kinabukasan, inihayag ni Isabela ang kanilang balak na magpakasal. Marami ang nagulat. Ang iba'y natuwa at nagsabing ito'y isang makabuluhang kwento ng pag-ibig. Ngunit may ilan pa rin na tumutol. May mga headline sa diaryo. Donya papakasal sa dating janitor. At isang kasal ng pag-ibig o kasal ng kabaliwan. Ngunit imbes na matakot, tumindig si Isabela at ipinahayag sa lahat. Ito ang desisyon ng puso ko at walang sino man ang makakapigil dito. Naging abala ang mansyon sa paghahanda. Pinili ni Isabela na gawing bukas ang kasal para sa iba't ibang uri ng tao. Mayaman man o mahirap, lahat ay maaaring dumalo. Ayokong ito'y maging eksklusibong seremonya lamang para sa mayayaman. Wika niya, gusto kong makita ng lahat na ang pag-ibig ay pantay-pantay. Dumating ang araw ng kasal. Sa isang malawak na hardin na pinalamutian ng mga bulaklak, dumalo ang daan-daang tao. May mga negosyante, empleyado ng kumpanya, kasambahay, kapitbahay at maging ang mga dating nanghusga kay Mario. Ang iba'y dala ang kanilang mga pamilya, ang ilan na may nagdadala ng munting regalo, ngunit lahat ay puno ng kuryosidad at pagkamangha. Si Angela, na ngayon ay ganap ng nakakalakad ng walang tulong, ang nagsilbing flower girl. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, may hawak na basket ng mga petals. Habang naglalakad siya sa aisle, hindi napigilang maiyak ang maraming bisita. Hindi ba siya dati nakaupo sa wheelchair, bulong ng isa? Ngayon siya ang nagbukas ng daan para sa kanyang ina at para kay Mario. Pagdating ni Isabela, suot ang kanyang eleganteng bestida na hindi labis sa karangyaan. Bagkus ay simple ngunit puno ng dignidad. Napatingin siya kay Mario na nakatayo sa dulo ng aisle. Hindi siya isang lalaking nakataksido na galing sa alta sosyedad, kundi isang simpleng Mario na nakasuot ng malinis na suit, ngunit dala ang pinakamalaking yaman, ang kanyang pusong tapat. Habang naglalakad si Isabela, napapansin niya ang iba't ibang reaksyon. Ang ilan, nakangiti at pumapalakpak. Ang iba, tahimik, ngunit hindi maitatago ang kanilang pagkagulat. Ngunit sa bawat hakbang, ang kanyang paningin ay nakatuon lamang kay Mario. Nang magsimula ang seremonya,
Nagsalita ang pari. Ang kasal na ito ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, kundi isang patunay na ang pag-ibig ay kayang talunin ang lahat ng hadlang, estado, yaman at opinyon ng lipunan. Ang kwento ni Mario at Isabela ay kwento ng pag-ibig na nilikha hindi ng pagkakataon kundi ng pananampalataya, sakripisyo at himala. Nang dumating ang oras ng kanilang panunumpa, humarap si Mario kay Isabela. Isabela, noong una akala ko ay isa lamang akong tauhan sa paligid mo, ngunit pinakita mo sa akin na kahit ang isang tulad ko ay may karapatang magmahal at mahalin. Ipinapangako kong iingatan kita at si Angela hanggang sa huling hininga ko. Lumuluhang ngumiti si Isabela. Mario, noong una, hinamon kita dahil sa galit at pagmamataas. Ngunit sa huli, ako ang natuto. Natutunan kong hindi kayamanan o kapangyarihan ang sukatan ng tunay na halaga, kundi ang puso. Ipinapangako kong mamahalin kita, hindi bilang isang donya, kundi bilang isang babae na natutong magmahal muli. Pagkatapos ng kanilang mga panunumpa, inilagay nila ang singsing sa isa't isa at tuluyan silang idineklarang mag-asawa. Nagpalakpakan ang lahat at ang ilan ay napaiyak sa tuwa. Maging ang mga dating tutol ay hindi makapagsalita dahil kitang-kita nila ang katotohanan ng pagmamahalan sa kanilang harapan. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng salo-salo kung saan parehong mayaman at mahirap ay magkasamang kumain at nagdiwang. Ang mga kasambahay ay nagsasayawan kasama ang mga negosyante at ang mga bata mula sa komunidad ay masayang naglalaro sa paligid. Sa unang pagkakataon, nabura ang linya ng estado at kayamanan. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Angela sa kanyang ina at kay Mario. Mama, Papa, salamat po. Ngayon buo na tayo. Niyakap niya ang dalawa at sa sandaling iyon, alam nilang lahat, ang kanilang pamilya ay hindi lamang nabuo sa pamamagitan ng dugo at pangalan, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo, pananampalataya at pag-ibig na walang hanggan. Makalipas ang kasal ni Mario at Doña Isabela, nagbago ang ihip ng hangin hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa buong komunidad. Ang mansyon na dati puno ng katahimikan at lamig ay ngayon naging tahanan ng tawanan at pagmamahalan. Ang mga kasambahay ay hindi na natatakot sa galit ng Donya. Sa halip, sila'y masaya at maluwag ang loob sapagkat nakita nila ang malaking pagbabago sa kanilang amo. Si Mario, na dati isa lamang hamak na janitor, ay ngayoy katuwang na ni Isabela sa pamamahala ng negosyo. Hindi siya naging formal na presidente ng kumpanya, ngunit siya'y itinalaga bilang pinuno ng mga programang pangkomunidad. Araw-araw siyang nakikipag-usap sa mga empleyado at sa mga mahihirap na tao na dati walang boses sa lipunan. Kung hindi natin sila kikilalanin, para saan pa ang ating tagumpay? Wika niya minsang nasa isang pulong. At lahat ng naroroon ay napaisip, ibang klasing lider nga si Mario. Samantala, si Angela ay ganap nang nakakalakad ng mag-isa. Hindi man kasing bilis ng ibang bata, sapat na ang kanyang lakas upang makapasok sa paaralan at makisama sa kanyang mga kaibigan. Sa unang araw niya sa eskwela, inihatid siya ni